Ang pinakamalaking problema ng maraming tao sa mundo ay binubulag sila ng kani-kanilang mga paniniwala. At ito ang pinakamalaking balakid na humahadlang para makita nila ang katotohanan. Ang kulto ay maihahalin tulad din natin sa isang batang relihiyon. Samantalang ang relihiyon ay isang matandang kulto. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay madalas maging laman ng mga pagtatalo ng mga taong umaastang sila ang nasa tama. Hindi nga ba't nakakawalang respeto kung sasabihin mong kulto ang isang grupo sa tuwing hindi naaayon sa iyong pinapaniwalaan ng kanilang mga ginagawa? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng bayang pinamumugaran ng iba't ibang mga paniniwala na dulot ng mga dayuhang sumakop sa kanilang mga kaisipan. Naglipana sa mga kabayanan at tanayunan, nagsisikap bumihag sa mga pusong madaling malinlang. Humihingi ng pagkilala at nangangaral ng tungkol sa kaligtasan. Ngunit nagmimistulang mga hangal sa pananaw ng mga nasa itaas sa pag-aakalang sila lang ang nakakaalam ng tama sa mali. Gayong sila man ay minsan na rin nagmula sa pagiging hangal sa pananaw ng mas nauna pa rin sa kanila. Isa nga bang malaking kahibangan? Ang kwento ng iba't ibang grupo o sekta na nagsulputan sa bayang Malaya. Pilipinas, bakit ang hirap mong paligayahin ang lupain ng mga nagmamay-ari ng sanlibutan? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang mga kasaysayan ukol sa pagsamba at matandang paniniwala ay totoong laganap na sa lahat ng panig ng mundo sa simula pa lang ng panahon, na sa ating palagay ay wala namang masama lalo na kung ipapahayag lang natin ang ating mga paniniwala. Subalit bakit ata tila kakaiba ang pananaw ng iba nating mga kababayan ukol sa usaping ito? Dahil kung ipapahayag nila na sila lang ang maliligtas o maisasalba sa darating na paghuhukom, o sila lang ang nakakaalam ng tunay na daan at sila rin ang may-ari ng sanlibutan, ay parang may mali. Gayong kakaiba ang paraan nila sa pagpapahayag ng pananampalataya. Pwede nating ipagpalagay na kasalanan ito ng mga dayuhan na silang may dala ng relihiyon dito sa ating bansa. Subalit matagal ng panahon ang lumipas pagkatapos nun, at meron naman siguro tayong sariling mga pag-iisip. Pero bakit tila paulit-ulit lang na nangyayari ang ganito sa kasaysayan ng ating bansa? Ang ilan sa ating magiging halimbawa ay ang religious group na Lapi ang Malaya noong dekada 60. Isang sekta na pinamumunuan ng isang Valentin de los Santos. Maganda naman ang advokasya nila gaya ng tunay na hustisya para sa lahat, kalayaan at pagkakapantay-pantay ng lahat mula sa pinakamahirap hanggang sa pinakamataas na antas sa lipunan. Subalit, bakit kailangang isama pa rin nila sa kanilang mga turo ang paniniwala na tungkol sa mga agimat at anting-anting na kesyo di sila tinatablan ng kahit na anong mga patalim o ng mga balang mula sa kaaway? Nagsusuot din sila ng mga di umano'y mga banal na uniforme na nagbibigay ng banal na proteksyon sa kanila. Muli, respeto sa kanya-kanyang paniniwala. Ngunit ang kubkubin ang sentro ng pamahalaan sa pamamagitan ng karahasan gamit ang kanilang mga pananalig na tinataglay ay pawang isang malaking kahibangan na lamang. Sapagkat noong buwan ng Mayo ng taong 1967, ang grupo ng Lapi ang Malaya ni Valentin de los Santos ay sumalakay sa palasyo ng Malacanang gamit lang ang kanilang mga bolo kontra sa noon ay modernong armas ng mga kasundaluhan natin. Sa pag-asang sila'y hindi tatablanin ng mga bala dahil nga sa banal na proteksyong ginagamit nila, at hayun nang magkasagupa na patong-patong ang mga bangkay ng mga di tinatablan at daan-daan pa ang naaresto, at ang kanilang leader na sa halip na ikulong ay dinala pa sa mental hospital, na kung saan naman pagkalipas ng sandaling panahon lang ay napatay din ng kapwa niya pasyente doon. Ganito ring pangyayari ang muling sumibol pagkalipas lang ng ilang taon, dahil noong dekada 70 naman nang lumitaw ang isa pang religious group na Sagrado Corazon Senior o SCS at naging popular sa pangalang Tadtad. Nakabase sila sa may bahagi ng Mindanao. Sila ay pinamumunuan ng isang Sagrado Sadre Jr. na isang faith healer o albularyo.
Gaya ng naunang Lapi ang Malaya, ang pagkakaroon ng mga agimat at anting-anting din ang pangunahing nilalaman ng kanilang ideolohiya. Bagamat nagamit sila ng gobyerno laban sa mga komunistang kilusan na talaga namang nakatulong ng malaki, ay di pa rin may pagkakailang karahasan pa rin ang dulot nila sa lipunan. Maraming kahalintulad pa nila ang isinilang sa bahaging iyon ng bansa na para bang nagsasabing ang pagsapi sa kanilang kilusan ay doon mo lang masusumpungan ang kaligtasan dahil sila'y di tinatablan ng kahit na anong pag-atake. Subalit noong buwan ng Agosto taong 2000, dahil pa rin sa paniniwalang iyon, muling nagkasagupa ang isang grupo ng tadtad kontra sa militar pa rin. At pagkalipas lang ng ilang sandaling bakbakan, hayun, sila'y tadtad din ng bala kung saan nagkalat ang mga bangkay sa paligid. Sila ay nababansagang mga kulto dahil sa maling pagtahak sa karahasan na sa paningin ng iba ay malaking kahibangan. Dahil pwede namang magpahayag ng mga paniniwala nang hindi gumagamit pa ng dahas. Marami pang mga grupong kahalintulad nila ang umiiral noon sa bahaging ito ng bansa na para bang ipinagyayabang na sila lang ang magagaling sapagkat sila'y nagtataglay nga ng ekstraordinaryong mga kakayahan. Samantala sa kabilang banda, meron din namang samahang tumahak sa kawalan ng karahasan. Nandyan ang samahan ng mga Rizalista na nagkukuta sa paligid ng bundok Banahaw sa hangganan ng mga lalawigan ng Laguna at Quezon. Sila naman yung mga taong naniniwala na hindi lang basta bayani itong si Jose Rizal, kundi siya ay reincarnation din ng Panginoong Jesus na magbabalik sa wakas ng panahon. At ang samahan ng Siyudad Mistika de Diyos sa bahagi pa rin ng Banahaw, ang samahan namang naniniwala sa tradisyong Katoliko ngunit hinaluan ng mga paniniwalang pangkalikasan na nakatuon ang atensyon sa panggagamot, kapangyarihang pang-espiritu at kakayahang pamunuan ng mga kababaihan ang espiritual na mundo. Bukod sa kanila ay meron pang ilang sekta na umiiral sa Luzon gaya ng Santo Niño Cult, ang Iglesia ng Watawat ng Lahi, ang Solo Samahan ng Tatlong Persona, Solo Diyos, ang Lipi ni Rizal at iba pa. At sa bahagi naman ng Kabisayaan at Mindanao pa rin, maliban sa tadtad ay sumibol din ang Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA na pinamumunuan naman ng mag-amang Ruben Ecleo Sr. at Jr. ng Dinagat Island, kung saan sinasabi ng mga miyembro nila na ang matandang Ecleo na tinatawag din nilang Divine Master ay merong supernatural na kapangyarihan habang ang kanyang anak ay reincarnation din ng Panginoong Jesus. Nandyan din ang Socorro Bayanihan Services Incorporated ng Surigao del Norte na pinamumunuan naman ni Senyor Aguila, na kamakailan lang ay naging trending pa sa social medias dahil siya daw ay may kakayahang magpatigil ng ulan at magpaawit ng mga ibon. Siya rin daw ay sinasabing reincarnation ng Santo Niño naman. At syempre di mawawala sa listahan ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy na siya namang may kakayahang magpatigil ng mga lindol at kalamidad. At sinasabi ring siya daw ang may-ari ng sanlibutan. At marami pang mga grupo o sektang kahalintulad nila ang naglipana at naghihintay lang na mabunyag o malantad ang kanilang mga samahan. Silang lahat ng mga nabanggit ay merong kanya-kanyang mga kontrobersyang kinasasangkutan na di na natin may isa-isa pa. Ang pinupunto lang po ay ganito, na kung bakit kapag sila ang mga nasasangkot sa mga kontrobersya ay pinagtatawanan o kinukutya ng karamihan sa pagsasabing sila daw ay mga kulto. Dahil nga ba sa sila ay nasa minorya? O nagsisimula pa lamang sa kanilang mga ipinaglalabang paniniwala? Samantalang ang mga relihiyong nasa mainstream na kahit pa gaano kalaking kontrobersya at pang-aabuso ang kasangkutan ng mga pinuno nila ay sinasabihan lamang ng paglabag sa relihiyon. Ang Pilipinas ay lupain ng mga relihiyoso dahil sa dami ng umiiral na relihiyon bago pa man dumating ang mga nabanggit sa kwento. At minsan sa kanilang kasaysayan gaya na lang ng mga sinaunang Kristiyano, sila ay nabansagan ding mga baliw o nasisiraan ng bait dahil sa kakaibang turo na dala nila noong panahong hindi pa ito kilala ng lahat, at ito rin ang dahilan kung bakit sila ay pinag-uusig ng mga taong ayaw maniwala sa kanilang mga aral noong panahon na yun. Ang pagkakaiba nga lang, sila ay nakasurvive sa mahabang panahon kaya't sila ay tinatawag ng relihiyon ngayon. Hindi nga ba't mas mainam na tawaging New Religious Movement ang mga minorya na mga grupong ito sa halip na kulto?
sapagkat kung sila man ay iiral din at makakasurvive sa mahabang panahon, ay tiyak na masasabi ng lahat na sila ay isa ding relihiyon. Ang pinakamalaking problema ng maraming tao sa mundo ay binubulag sila ng kani-kanilang mga paniniwala. At ito ang pinakamalaking balakid na humahadlang para makita nila ang katotohanan. Dahil walang anumang relihiyon o kulto ang hihigit pa sa taong may mabuting kalooban. Huwag nyo lang basta ipangaral ang inyong mga turo, sa halip mabuhay kayo ng ayon sa diwa nito. Ikaw kaibigan, hinuhusgahan mo din ba kaagad ang mga taong nagsisimula pa lamang sa pagsasabing sila ang may-ari ng sanlibutan? Nagbayad ka na ba kay Datu Watawat dahil umiiral ka sa mundong pag-aari niya? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!